Napabuntong hininga si Dustin matapos makipag-usap kay Bianca. Kapag naiisip niya ang pag-uusap nila ni Clarice, nung kunin niya ang serbisyo ng girlfriend ng kapatid niya upang mag-design sa interior ng bago niyang biling building, ay hindi niya mapigilang mapangiti sa sarili. Dustin, ang swerte naman ng mapapangasawa mo. Bakit naman? Siyempre, hindi ka lang mayaman kundi gwapo pa. Kung hindi ko lang alam na mahal mo si Nico, ay iisipin kong may gusto ka sa akin. Tumawa si Clarice sa sinabi niya. Bakit kasi hindi ka pa magpakasal? Alam mong wala akong balak magpatali. Mabuti na lang kahit na magkapatid kayo ni Nico, ay magkaiba kayo ng ugali at pananaw sa buhay. Kung hindi sumasakit na rin siguro ngayon ang ulo ko. Hindi kumibo si Dustin. Napansin niya kasi ang litrato ni Clarice sa picture frame na nakapatong sa side table. May kasama itong isa pang babae sa picture. Who is she? Napatingin si Clarice sa litratong tinitignan ni Dustin. Yung kasama ko sa picture? Yeah. Si Bianca, siyang business partner ko. Siyang kasama kong nagtatrabaho sa building mo. O baka nga siya na lang ang mag-isang mag-aasikaso nun dahil may dalawa pa kaming trabahong inaasikaso. Kailan ko siya makikilala? Napatitig si Clarice sa kanya. Hey, I don't like your tone. Parang may iniisip kang kalokohan. Forget it, Dustin. Sumasakit na ang ulo ng friend ko nang dahil sa pag-ibig. Dahil manluloko ang boyfriend niya. Kaya hindi ko siya ipapakilala sa'yo. Dahil ayokong magkaroon pa siya ng mas malaking problema. Paano ang deal natin? Hindi ba't kayo ang magde-design ng interior ng building? Yes. Mabilis na sagot ni Clarice. Pero ako lang ang makikipag-usap sa'yo. Hindi ko alam na ganyan ka ka-cruel. Tsaka ano ba ang tingin mo sa akin? Masama ba akong tao? Tila inis na wika ni Dustin. You're kind, thoughtful and responsible. Kaya lang ay ano? Nakaangat ang kilay na tanong ng binata sa babae. Bakit ba hindi ka pa nga nag-aasawa? Sa tuwing magkikita-kita tayo ni Nico, ay ibang babae ang kadate mo. Hindi ako nakikipag-commit sa mga babaeng nakakadate ko. Dahil hindi naman kami seryoso sa isa't isa. Hindi ko pa kasi natatagpuan si Miss Right, kaya hindi pa sumasagi sa isip ko ang kasal. Kung hindi rin naman ang friend ko ang Miss Right mo, di sinaktan mo lang din siya. I won't hurt her, promise. Saglit na napaisip si Clarice bago ito marahang tumango. O sige, ipapakilala kita kay Bianca tomorrow. Hindi kasi ako konforme sa boyfriend niya. Pero hindi mo na kita babanggitin sa kanya. Kunwari napadaan ka lang bukas. Kaya lang ay baka busy ka na tomorrow. Dadaan ako rito. After ng board meeting ay pupunta ako rito sa apartment mo. Segunda agad ni Dustin. Okay. Napailing ng sunod-sunod si Dustin sa alaalang yon. That was 3 weeks ago. Ngayon ay kasal na sila ni Bianca. Noong makita niya ang litrato ni Bianca sa apartment ni Clarice, he was fascinated with her. Para siyang teenager na love-struck at hindi halos makatulog kinagabihan. And when he finally met her, talagang para siyang nilindol. He hadn't expected her to be so pretty and personal. Maganda si Bianca sa litrato, pero mas maganda pala sa personal. She's a very good-looking woman. Pero nang malaman niyang buntis ito, biglang parang gumuho ang mundo niya. Nang makabawi ng hinahon ay sakalang sumagi sa isip niyang baka binibiro lang siya ni Bianca. But then, she's serious. Totoo ngang buntis ito at ayaw panagutan ng nobyo. Nakaramdam siya ng galit sa lalaking nanakit dito. Gusto niyang aluin ang dalaga. Gusto niyang sabihing huwag itong mag-alala. Pero baka magalit ito dahil hindi pa nagtitiwala sa kanya nun si Bianca. Hindi siya na-turned off ni Bianca kahit na alam niyang buntis ito. Gusto niyang panagutan ng bata kung papayag ito. Sure he knew it was nuts to get involved to her. And maybe nahihibang na siya. Nashock si Dustin nang alukin siya ng kasal ni Bianca.
Pero naisip niyang iyon na ang tamang pagkakataon para makasama to at hindi niya na kailangang manligaw pa. Nagtataka pa rin siya sa sarili niya ngayon. Ano nga bang damdamin niya ngayon para kay Bianca? Attraction pa rin ba? Or this was something new that might be something dangerous? Like love? Ngayon lang niya ito naramdaman sa isang babae pero iba naman ang mahal ni Bianca. Kahit hindi ito magsalita, kahit magpakita ito ng galit sa tunay na ama ng batang dinadala nito. Batid ni Dustin na ang ex-boyfriend pa rin ito ang mahal ng babaeng pinakasalan niya. 5 o'clock dumating si Dustin sa kondo. Pumasok ito sa bedroom, nag-shower at nagbihis. Si Bianca naman ay nakapag-shower na nun. Nang dumating ang lalaki, nagbihis na siya ng jeans na dark green ang kulay at simpleng blouse na kulay puti. Hindi niya akalaing white din ang suot na shirt ni Dustin. Tinernohan nito ang pang-itaas ng light blue pants. Hindi ba naiipit ang tiyan mo sa suot mong jeans? Masuyong tanong ng binata. Umiling si Bianca bago nagpatiunang lumabas ng kondo. Si Dustin ang nagsara ng pinto bago ito humabol sa kanya sa elevator. Kotse ng binata ang ginamit nila at hindi nagprotesta si Bianca ron. Hindi pa natin sasabihin sa family ko ang aking kalagayan. Dahil tiyak na magtataka sila at baka maghinala pa. Ang alam nila ay si Tristan pa rin ang boyfriend ko kaya. Bakit hindi natin sabihing 2 months ago pa tayo nagkakilala? At habang kayo pa ni Tristan noon ay lumalabas tayo occasionally. Tanong ni Dustin sa kanya. Tapos? We're attracted to each other nung una pa lang tayong mag-meet. Pero ayaw mong aminin sa iyong sarili dahil may boyfriend ka pa nga. Pero sa bandang huli na naig pa rin ang nararamdaman natin sa isa't isa. Nakipag-break ka sa boyfriend mo at naging tayong dalawa. Parang napaso si Bianca dahil habang nagsasalita si Dustin, ay nakatitig ito sa kanya. Kaya bigla niyang iniwas ang mga mata. He switched the engine on bago ito marahang pinaandar ang kotse. Pumayag siya sa suggestion ng lalaki at tumuloy na sila sa bahay ng parents niya. 7 o'clock nang dumating sina Dustin sa bahay ng mga Sanchez. Sinalubong sila ng daddy at mommy niyang sina Arthur at Linda Sanchez. Sa may labas pa lang ng gate. Kaninong kotse ang dala niyo? Tanong ni Arthur sa anak na si Bianca habang nakatitig ito sa kotse. Halatang na-inlove ka agad ang daddy niya sa sasakyan. Sa unang tingin pa lang. Kay Dustin ho, Dad? Sakalang tumingin si Arthur sa gawin ng lalaking kasama ng anak. Napansin din nitong magkahawak ang kamay ni Bianca at ang lalaking kasama. Siya bang sinasabi mong ipapakilala mo sa amin? Yes, Dad. Siya ho si Dustin. I mean, Dustin Manalo. Pagpapakilala ni Bianca sa lalaking kasama bago siya bumaling sa katabi. Dustin, sila ang parents ko. Good evening ho, Dad, Mom. Nagulat sina Arthur at Linda nang humalik si Dustin sa kanilang kamay, lalo na sa itinawag nito sa kanila. Dad? Mom? Nagtatanong ang mga mata ng parents niya pero nginitian lang ni Bianca ang mga to. We'll have time for the questions and answers later. Bulong ni Bianca sa isip. Kinakabahan siya ng mga sandaling yon. Hindi lang sa magiging reaksyon ng buong pamilya niya kapag nalamang kasal na sila ni Dustin, kundi sa pangambang baka malaman ng mga tong buntis na siya at kasunduan lang lahat sa pagitan nilang dalawa ng lalaking pinakasalan. Pumasok sila sa loob ng bahay at ipinakilala rin ni Bianca sa dalawa pang nakababatang kapatid na sina Jaden at Brent si Dustin. Ano ba yung nangyayari, sweetheart? Sino yung Dustin na yon? At bakit dad at mom ang tawag sa ating dalawa? Nagtatakang tanong ni Arthur sa asawa nang nasa kitchen sila. Inaayos ni Linda ang dinner. Katulong ang dalawa nilang maid na sina Cassie at Jessa. Nang sumunod sa kanya ron ang mister. Nagmano pa nga sa atin, hindi ba? Pero yun nga rin ang itatanong ko sa'yo, Arthur. Hindi ba't si Tristan ang boyfriend ni Bianca? Iyon din ang alam ko.
Nang ready na ang dinner ay tinawag na ni Linda ang mga anak at si Dustin. Habang kumakain ay panayang tanong ni Arthur kay Dustin. I am just curious, Dustin. Saan bang province nyo? Sa Aurora ho. Saan sa Aurora? Alam mo kasi naroon ang Villa San Miguel na pag-aari ng sister ko. Dun sa Vicente, merong manggahan at palayan ng sister ko ron. Sabi ni Arthur sa bisita nila. Sa Balerho kami nakatira dati, noong buhay pa ang father ko, bago kami lumuwas ng younger brother ko sa Maynila. Ang mother mo? Napansin ni Bianca na parang biglang may gumuhit na galit sa mukha ni Dustin. Nang lingunin niya ito sa kanyang tabi. Pero saglit lang yon, kaya parang ibig niyang isiping na imagine niya lang yon. Iiniwan niyo ho kami, nung 12 years old pa lang ako. Parang biglang nagsisi si Arthur na nagtanong pa. Marahil ay napansin din itong nag-ibang mood ni Dustin. Saan ka nga pala nakatira rito sa Maynila, Dustin? Tanong ulit ni Arthur. May bahay ako sa Fairview, pero ngayon ay sa kondo ni Bianca ako nakatira. Napaawang ang bibig ni na Arthur at Linda sa narinig. Nagulat ang mag-asawa. Gayon din sina Brent at Jaden sa sinabi ni Dustin. Are you living together? Tanong ni Arthur sa kanila. Dad, hindi ho ganun. Kasal na ho kami ni Dustin. Mas lalong nagulat ang pamilya ni Bianca sa sinabi niya. What did you say? Bianca, nagbibiro ka ba? Tanong ng mommy niya. No, of course not, mommy. Kasal na ho kami ni Dustin the other day lang. Saka lang napansin ng mag-asawa ang wedding ring na suot ni Bianca sa daliri. Nagpakasal ka nang hindi nagsasabi sa amin. Ikinasal ka nang wala kaming pamilya mo sa iyong tabi. Nasaan ang respeto mo sa amin ng iyong mommy ha, Bianca? Dad. Nag-iisa ka naming anak na babae. Napatigil sa pagsasalita si Arthur at nagpakawala ng isang buntong hininga. Excuse me. Arthur, hindi ka pa tapos kumain. Natitilihang wika ni Linda sa mister. Nawala na ako ng gana. Nag-aalalang napatingin si Bianca sa ama at hinabol niya pa ito ng tingin hanggang sa makalabas ng dining room ang daddy niya. Pagkaraay naramdaman niya na hinawakan ni Dustin ng isang kamay niya at masuyo iyong pinisil. I'll talk to him. Pero Dustin, don't worry. Everything will be fine. Nang tumayo si Dustin at sundan nito ang kanyang daddy, ay tahimik na umasa si Bianca na magiging maayos nga ang lahat. Bianca, ano ba tong ginawa mo? Tumingin siya sa kanyang mommy. I am sorry, mommy. I love Dustin at wala kaming ibang nasa isip ng mga panahong mag-decide kaming magpakasal muna sa West. It is just to seal our love. Paliwanag niya sa ina. Hindi niya alam kung bakit parang napakadali niya lang sinabing mahal niya si Dustin. Parang bigla na lamang iyong nabigkas ng mga labi niya. Ano ang balak niyo ngayon? Kailan kayo magkakaroon ng church wedding? Natigilan si Bianca sa tanong na yon ng ina, pero sinikap niyang ngumiti. Next year ho, Mom, at tayong dalawang mag-aayos sa magiging wedding ko. I will love to, pero bakit next year pa? Ngiti lang ang itinugo ni Bianca sa tanong na yon ng mommy niya. Kumatok naman si Dustin sa pinto ng library, kung saan pumasok ang father-in-law niya, ayon sa isang maid. Pasok. Marahang binuksan ni Dustin ang pinto, saka siya pumasok at muling isinara yon. I want to talk to you, Dad, kung okay lang ho sa inyo. Tumango-tango si Arthur, bago itinuro kay Dustin ang isang silyang naroon. Nang tahimik na umupo si Dustin, ay naupo na rin si Arthur sa swivel chair nito. Tungkol ho sa civil wedding namin ni Bianca. I know, nagalit kayo sa kanya at sa akin din. Pero hindi naman namin sinadyang saktan kayo for that matter. Hindi kumibo si Arthur. Nakikinig lang ito sa kanya. 2 months ago lang kaming nagkakilala ni Bianca at boyfriend niya pa noon si Tristan. Magkakilala pala kayo ni Tristan? No sir, kilala ko lang siya bilang boyfriend ni Bianca.
At that time pero hindi niya ako kilala. We haven't met face to face. Paanong naging kayo ni Bianca? Nung una ho kaming magkita ay naramdaman na namin iyong matinding atraksyon para sa isa't isa. But she won't admit it. Gusto niyang maging faithful pa rin kay Tristan at sa relasyon niya. Kahit alam naman niya sa kanyang sariling nahihirapan siya. Pero hindi naman ho ako pumayag na patuloy niya akong iwasan. Hanggang sa mapapayag ko siyang lumabas kami. Yung una naming date ay nasundan ng maraming beses pa. Hanggang sa mapaamin ko siyang mahal niya nga ako. Pero ayaw niyang saktan si Tristan. Kaya gumawa na ho ako ng paraan. I actually kidnap her. Pero pumayag lang siyang magpakasal sa akin. Mahal na mahal ko ho kasi ang anak ninyo. At hindi ako makakapayag na hindi kami ang magkatuluyan.